Ako si Chen Qingyu. Tupupagul, GFM kong hiling. Pabigyan biyo kayamanan. Sa mundong ito, wala nang interesado ako kundi kapangyarihan at yaman. Lahat nagsasabi, matuwis ang mata ko, kung nasaan ako, doon ang oportunidad. Pasibag kilin ng lalaki tumpak at mabilis. Kami ang kinakatakutang alamat sa mundo ng negosyo. At kilalang perfect couple ng bansa. Sobrang mahal niya ako, hindi tumitingin sa ibang babae. Kaya 20 araw pa lang, ikakasal na kami. Salamat, Boss Cheng. Nakakarangal na makatulong kay Boss Cheng umalit sa ate para sa rehearsal ng kasal. Andi ko na. 5 minuto na lang pagsisimula na ang rehearsal. Umukha niya ako ng 2 taon ko lang. Hindi ko lang inasahan, inabandona ko ang 18 piyong deal para sa rehearsal. Tapos humanap pala ang fiance ko ng fake na ako para sa rehearsal. Qingyu. Nung 18 ka, ano itsura mo? Cheng Xin, kilig ka ba sa 18 taong ito? O mas matanda ka sa akin, kaya pakisuyo, tawag ko na lang sa iyong ate. Hindi ka naman magagalit na sinuot ko yung custom wedding gown mo. Si Kimyo, abala sa negosyo, walang oras pumunta sa rehearsal. Dapat kaming pasalamat sa'yo. Nakasuot ng wedding gown ko. Nakasabit sa fiance ko. Cheng Xin, ano sa tingin mo dapat kong pasasalamat sa kanya? Ate, huwag kang magkamali ha. Ako si Zuruyan, bagong intern sa design department ni Boss Cheng. Iniisip ko, abala ka, hindi dapat sayangin ang oras mo sa rehearsal lang. Kaya nag-volunteer ako na pumalit sa'yo sa rehearsal. Ito ang unang beses na pinahintulutan ni Cheng Xin ang ibang babae na maging basto sa harap ko. Mahal ako ni Cheng Xin, handa siyang mamatay para sa akin. Sino ka ba? Kanino? Humarang ka sa daan ng wantong glue. Dapat magmamatay ka! Cheng Xin! 3 beses. Noon, para itas ko, 3 beses ka nasaksak. Nangako ako, kahit anong pagkakamali mo, patatawarin kita ng 3 beses. Ngayon, una pa lang. Si Ruyan, mabuting tao, nag-leave pa para pumalit sa'yo sa rehearsal. Pero hindi ibig sabihin may pwedeng manakit sa akin. Nagkamali ng kinalaban ang suruya na yan. Yung wedding daw na marumi na. Ayoko! Kinyu! Ano ba ginagawa mo? Ano ko? Cheng Xin, halang mamla ang hiri ko. At piyakin na yung suglasi. Na magsuot ng wedding gown ko. At makasama ang fiance ko. Sa rehearsal ng kasal. Qingyu. Iniisip ko lang tumalaga ang oras mo. Saan sa elip pa yan? Hindi dapat sayahin ang oras mo. At kung naupasan niya mo ba? Wala kang dahilan pakaganyan sa parang babae ng magulang. Kasalanan ko lahat. Hindi ko alam na sobrang importante sa ate ang gown. Alice. Nasa auction na mag-gown. No, paano mag-ota? Lawa ka mismo. Si Ruyan ay 18 lang. Hindi na kailangan di bahaya pa siya. Naawa ka na? Kinyu! Cheng Xin, pambansang Tringgay. Sino ay bigyan ka kung sa bayo sa nan. Pero ngayon, Pinapayatin mo ang ibang babae at ang suot ng wedding gown ko at hawak ng braso mo sa red carpet. Cheng Xin, ikaw ang makakaiba. Iniisip ko lang. Perhasan sa ila ba hindi dapat sayahin ang oras mo. Kaya ang sariyag mo Hindi ka maganda yun? Cheng Xin, upayaan na daw walang linas na makaapekto sa kasal. Kinyu, nagsiselos ka ba? Wala sa pagkanegosyo natin. Hanggang sa tagumpay, makakasalan ko. Yan ang pinakamalaking pangarap mo sa buhay. Nagsiselos ka, di ba? Cheng Xin, huwag mo ambitin. Hindi ka na bahalin.
King Yu, si Ruyan ay 18 lang. Paano niya makakaapekto ang kasal natin? Tara na! Dalhin ko ang bride ko sa auction para pumili ng gown. Jackson, ako po ang may message sa harap po. Magtitiwala ako sa iyo ngayon. Chenzong, talagang mahal ka ni Chengzong. Para bilhin ang main gown. Tansinado lahat ng schedule niya. Naghintay buong araw sa baba. Bakit hindi pa nagsisimula? Item 101. Diamond wedding gown. Bakit nandito ka? Nasuot ko ang gown ni ate. At nagalit si ate. Kaya pumunta ako sa auction para tignan ang gown. Balak ko gumawa at palitin kay ate. Nagbigyan ako siya ng 1,000 piso. Ang ganda ng gown. Ang ganda. Sana may sarili ako. Wedding gown. At sa bistang. Ingit ako kay ate. Kung gusto mo, sa'yo na yan. Hindi pwede. Pagdarama ni ate. Magkagalit na naman sa akin. Ibilang mo na lang na peace offering ko sa'yo. Tumiyo iso. 2,000,000 once. 3,000,000 twice. 3,000,000 times. Congrats, Mr. Chengsin. Nakuha ang item 101. Diamond wedding gown. Chenzong! Pinamin ni Chenzong kapag pwede niyo. Bumili ng ibang gown. At ibinigay kay Suluyan. Ginamit mo pero ako. Ang biing wedding gown para sa ibang Tara. Grabe! Bukod kay Chenzong, siya ang unang babae nakita sa tabi ni Chenzong. Sino ba yan? Hindi ba'y kakasal si Chenzong kay Chenzong? Hindi papayag si Chenzong dyan. Salamat sa papuri ninyo. Dito, gusto ko pasalamatan ng buong puso. Ang aking boss, sa pagkakasal sa akin. Na wedding gown. Sa lahat ng mga kababaihan dito, huwag kayong maingit. Hindi mas kabataan lang naman ang puhunan. 18 taon pa lang ako, hindi 30. Edad na maganda kahit ano ang isuot. King Yu! Bakit ka bumaba? Huwag hindi ka pumunta. May mga taong tatapak na sa mukha ko. Ate, namali ka nang intindi kay Chengzong. Surok na isang magkaroon ng wedding gown. Best Chengzong. Humindi pa sa akin. Jinxie. Sino ang nagpahipot sa iyo na gamitin ng ating pera? Ang biling ng wedding gown para sa ibang babae. King Yu, ang nabiban man. Isipin mo na lang pag-iirang tawapit siya yan. Huwag kang kumulo dito. Nga, ate. Inata ka naman Chengzong sa akin. Bariya lang. Napakabait naman, ate. Sigurado hindi ka magagalit, diba? Mukhang hindi ka pa natututo. Hindi ka ba tinuruan ng nanay mo? Tapag na nga ako ng gamit mo, diba? Dapat sa palig. King Yu, huwag mong pahiyain ang Chen Group. Saka, binilhan ko lang naman siya ng wedding gown. Kinamit mo pera ko. Ang biling ng wedding gown para sa iyong babae. Ikaw yata ang makakahiya. Huwag mo kalimutan. Kalahati ng Chen Group galing sa akin. Wala ba akong raw masasarap ng mayong kiso? Man lang. Chengzong, huwag mong pagalitan si ate. Hindi naman masungit si ate. Malapit na naman kayong ikasal. Pera ka pa magpaalam sa kanya. Turuan na lang kita ngayon para sa nanay mo. Kung sino ang pwedeng naritin. At kung sino ang hindi. Mga tao, hubaran ninyo siya ng wedding gown. King Yu, maraming nanonood. Tumiyo lang yan. Yapigan niyo ako. Sinong magawa ng kalokohan? Sino ang gumagawa ng kalokohan? Siyang anyan. Inabak ko sa auction niyo sa Wall Street. May mga nagyos. Kahit ang kumpanya ang gusto niya. Nung araw lang, magiging controlling shareholder na siya. Baka nakindiyan, ba? Siya pala yun. Bakit siya pwede? Ako hindi. Ano ba kulang ko sa kanya? Masyadong bata ka pa. Buwa lang ang isa na pahitik. Ang sarap ko basa. Para kumalma ka. Alam ko simula pa lang. Mahal kita. Sobra-sobra kitang mahal.
Siya ang pinili mo. Totoo yan. Wala ni isang daliri niya sa akin. Bakit hindi ko ang pinili mo? Sino ka ba? Gusto mo ba ako na kumilos? Hindi na kailangan. Ate, alam mo ba? Sobrang gusto ko yung ganyang itsura mo. Parang tigre na nandikit-kit. Gusto ko ikita sa atin. Kung tama ang alaala ko. Nasa court. Kailangan ko ang kumirma, di ba? Kinyu, kailangan talagang ganito. Ang tipo ni Mr. Cheng, hindi naman ganyan ka-agresibo. Nabibiro ka naman sa akin. Di ba? Mali. Ako. Hindi talaga ako agresibo. Halika kayo. Please, taking your peaceful. Sa tayo. Ice wipe. Sunugin. Sige po, Mr. Cheng. Kinyu, bakit ka naging ganyan? Chengxin. Kung ganuan. Sino ang fiance mo? Chengxin. Dati ka, hindi ka nakikipag-ugnayan sa iba. Pero pagdating ni Zuruyan, pagkalayos kabihan, ayos tulungan. Nagbago ka na. Hindi na kita kilala. Boss Chen, paalisin na ba natin si Zuruyan? Sundin ang patakaran ng kumpanya. Po, Chengxin. Binibigyan kita ng huling pagkakataon. Huwag mo na akong bibigotin. Boss Chen! Kaya ang bellwing ang nagmipakal. Yung batang yan. Ayoko kita. Boss Chen, papasukin mo na siya. Ay, maknasa. Sisigaw yan sa buong palapag, manunood lahat ng tao. Ano sabi mo? Chen Qingyu! Hindi mo ako kinausap yun. Ayoko dito, wala akong maghatang gabi. Hanggang sa harapin mo ako. Sabihin mo umakyat na dito. Dala, nawad nga ang para sa iyo. Kalimutan mo na yan. Kasi pa tayong dalawa. Bakit imposible? Hindi ko na magkasal. Bukod dyan, umuwi ako sa bansa para maging iyong akin. Walang hiya ka. Basta makuha lang kita, ate. Ano pa ba ang hiya? Bukit pa, handa ko ibigay. Kalimutan mo na yan. Wala ka ako taking. Imposible talaga. Ano kayang puwalang taon? Ate, si Chengs hindi naman mas bata sa iyo. Bakit pwede siya? Ako hindi. Ano ko lang sa akin kung ba sa kanya? Alice. Miss Zhao, tinanggal ka na ng kumpanya namin. Hindi ka na kailangang pumasok. Dahil sinishikiran mo. Bakit mo ako tatanggalin? 2 hours raw. Tabi ko lang araw naman absent. Pasensya na. Hindi ka umaabot sa standards ng kumpanya. May dahilan naman ako kapag nag-leave ako. Saka, yung ma-leave ko, si Boss Cheng ang nag-approve. Boss Cheng. Parang nagalit na naman sa akin si ate. Pinatanggal niya ako sa GUC. Tingnan pa kung may nakalimutan. Hanggang saan mo balkapihin si Zuruyan? Bago ka maging masaya. Ano? Shimginyu, bakit ka naging ganito kalupi? Ano bang kasalanan ni Ruyan para ganituhin mo siya? Bakit mo pa kailangan? Palayatin siya sa kumpanya. Ako. Pinalayas ko siya sa kumpanya. Chengxin. Lingkod buhating. Tama na, Shimginyu. Lumalala ka na. Kahit malapit na tayong magpakasal. Pero makinig ka. Kapag nalaman ko, keep mo at makabahar mo. Iyan ang bakit mo.
tatalikuran kita. Chingsin, sa tingin mo ba karapat ka para sa akin? Kapag nawala ka na, sa akin na lang mapupunta si ate. Ano mga kasabilog ng dating? Ako si Chen Kinyu, tapat at matuwid. Hindi niyo kalabas man yung Jinsing. Ganyan pala ang tingin sa akin. Isang salita lang ni Zuru yan. Bungay ka agad para hilingin ang kaliwanan. Ni hindi ka man lang nag-imbestiga. Shengxin, hindi na kita tiitisin. Talagang hindi bagay sa ate ang singsing na ito. Tulad ng ibang tao, hindi dapat nakalapit sa ate. Bakit hindi? Kung dapat ito para sa akin. Tapos hanapin kita ng mas maganda. Anong ginagawa mo dito? Andito para maying gabi. O hindi nakawal tayo ng relasyon ninyo. Sabi akong sisihip ang araw ko. Humigi ka nga sa pagkukunway. Ate, sa akin ka lang. Palakit mo na nga, Jimmy. Mahal mo talaga ako, ate. Isipin mo lang ako, ha? King Yu, hindi ba ang pagkakasalan ako ang pinakanais mo? 3 araw na. Mas gusto mo pang hindi ako kausapin ng 3 araw para lang magtampo sa akin. Yumuko ka lang at humingi ng tawad. At huwag nang pahirapan ang iba. Ganun ba kahirap yon? Ano ba nangyari? Deep nice na yung silis na ibalik ka sa trabaho. Boss Cheng, sobrang takot ko. Kapag wala ka, lost ka tayo ni ate. Lalapit para apihin ako. Baka may nagawa akong kasalanan kay ate. Siyang King Yu, goods mo okay magpitatrabaho. Tayo akin yan. Kailan ka ba't igilan? Ano? Nabigo ako sa'yo. Kung humingi ka ng tawad, tesoro yan ngayon. Papalampas ko na lang lahat. Huwag akong ginagawtaan niya. Di ba pangarap mo? Siyang King Yu, lagi kang ganyan, napakayabang. Hindi ka kailanman numuyo ko. Ayun boss yung maaw maapidas ko yan. Mahal na mahal mo si Boss Cheng, ate. Siguradong hihingin mo ng tawad sa King para kay Boss Cheng. Pag natuto ka humingi ng tawad, saka ka bumalik. Tumayas ka! Tumayas lang yun! Huwag ka nang pumalik kailanman! Miss, malapit na ang kasal. Paano na ito ngayong ganito na? Ate, pag-isipan mo naman ako. Sino ang malaking pakakasalan ko? Ako ang magdesisyon. Hello, at King Yu. Hulaan mo, ano ang suot ko ngayon? Hindi naman siguro ang singsing usasan. Ang singsing na to sa kamay ko. Ang ganda tingnan. Opsan ba sa labi? Ate, huwag kang magalit. Ano problema? Sinabi ni ate na kabit ako. Siyang King Yu. Tama na! Iutos ninyo. I-reorganisa ang mga shares ng Chen Group. Tapusin ang plano sa loob ng 7 araw. At saka, umayin si Juruyan sa Design Department. Sabihan ng EUV, paggawa ng abiso sa buong industriya. Pagbubuo sa Design Department pilaman. Wang ma, Ay, miss, pakiin mo lahat ng gamit ni Singsim. Paalisin mo na siya. sa wakas nakita mo na. Huwag kayo malaki yan para sa'yo. Teka, olalado asura. Palabas, para hindi mo na makita ulit. Jengsin, mahal kita. Dahil di yun sa'yo, pati mo ako kumpulin. Matubis kitang bigyan ng pagkakataon. Ngayon ako na ang ayaw sa'yo. Anong nangyari? Pinag-decided. Punta ka lang, yutak nun. Hindi naman ganito. May asawa na ako. Bukas, kasal! CJ! CJ!
Siyang King Yu, kasal na yun. Ayan mo tao maayos. Bawasan mo yung yabang mo. Huwag mo nang pagkayain ng lahat. Isa! Gago. Congrats, congrats. Kapayasawa ka punta lang hiyo. May Beijing. Sobrang swerte talaga. Si Siosin. Sa noon. Sa hindi siya nakliyatin. Sobrang laki ng swerte niyo sa pamilya Cheng. Simula kayo sa alta ng Chindu. Sa inyo na ako sa lalay lahat. Siyang King Yu, marunong ka lang magtampo. 7 araw na. Ni isang tawag wala ka sa akin. Chengsin, gulo-gulo. Ngayon araw. Nang masayang kasal ninyo. Sige ka ba yan? Suruya para niya. Ilang salita lang. Inuruan niya ang anak mo laban sa akin. Siyo ako bigon ko. Siyo, yesisin ko. Siya ako pa, tayo ako. Gusto pa ako humingi ng tawad bago ako papakasalan. Kahit fayans ni Chengsin, nagsawas ni Kusho. Nakuwang sa laban sa Chen Yu pa yan, ang ko yun. Eh kasi, mahirap talaga sa bayani ang ganda. Dumama ng lalaki. Ilan ba ang makakapagtapat ha? Kahit si Chengxin na national husband. Hindi rin itas. King Yu, nandito na nga ako. Ano pa ba gusto mo? Sumbong mo pa sa parents. Ano pa bang plano mo? Chengxin, di mo hawag ikaw kayo. Kayong daladala mo yung babae sa kasal. Akala mo ba bulag kami? Ngayon kasal natin. King Yu, huwag ka nang kumulo. Sino? Nagsabing kung ka? Ano? Hindi si Chengsin ang lalaki. Ano ba yan? Ano sabi mo? Hindi ka ang lalaki. Anak naman, huwag kang magsusumpo. Ang kasal ay hindi biro. Asensya na po, tita. Tama na. King Yu, ayos na ba yan? May hangganan din ang pasensya ko. Kung gusto mo pa rin akong pakasalan, huwag mo akong sirain dito. Si Rain? Sabi mo pa wala kang sumpong. Dahil lang kay Suruyan. Nandiyan mo gusto natin sa harap ng lahat. Chengxin, bigyan ka ng pagkakataon. Pero ginuho mo ang pasensya ko. Dahil sunod-sunuran ka naman kay Zuruyan, bibigyan ko kayo. Siyang King Yu, napapaliw ka na ba? Dahil lang kay Suruyan. Sa skribisyo mo act na taon natin. Sabi ko na siya ay isa ng ibang tao. Trainee lang yan. Ilang beses ko ba sasabihin? Kapatid ko lang ang puno ko sa kanya. Ikaw tong mag-isip ng masama. 4 taon. Naaalala mo pa pala. 4 taon. 4 taon tayong magkasama. Hindi ba kasal ang pinakamalaking kuwart natin? Bakit mo basta-basta bibitawan? Kasi nagigiri na ako sa puso mo. Sinabi mo ibang tao siya. Pero sa ibang tao, isinusuot mo wedding gown ko. Nakaan na ato. Pati pera ko. Pinili mo ng wedding gown para sa kanya. Kahit kasal natin, kasama mo pa siya. Chengxin, ginagawa mo to. Ibig sabihin dapat na akong umalis. King Yu! Nagkamali ako. Natawi ako. Ayos na ba? Paalisin ko siya. Hindi ko na siya kikitain. Ayos na ba? Anak naman, si Chengxin ang may kasalanan. Si Chengxin ang nanari. Kapag tapos na ang kasal, papahumingin ko kay Chengxin ang tawad sa'yo. Kasal niyo ngayon. Nakasuot ka ng wedding gown. Kumpleto na rin lahat. Huwag ayaw mo susumpaw. Sige na. Kuya Chengxin, mahal na mahal ka ni ate. Bakit niyo kakanselahin ang kasal? Sigurado gusto niya lang na sa kasal. Saktan ka kapag sumuko ka. Mahihirapan ka niya habang buhay. Tita, ayaw niyo naman siguro na anak niyo. Mahirapan ng babae. Habang buhay, diba? Babaeng talaga nakakainis. Dahil sa kanya naging ganito na, siya pa nagsusulsol. Nga naman. King Yu, tama si Ruyan. Hindi ba pagkasalan ko ang pinakamalaking pangarap mo? Paano mo kayang kansidahin? Na, King Yu. Gusto mong kontrolin si Chengxin? Hindi naman dito sa araw na to. Huwag ka nang magsumpo. Tumigil ka na. Sa huli, mabubunyag ka kasinungalingan. Hindi ka makakaas. Ako. Arali naman sa iyo to. Maliban sa akin, sino pa makakatanggap ng Dragon Lady? Kung gusto mo pa rin akong pakasalan, ngayon, humingi ka ng tawad sa akin. Mahal kong asawa. Nandito na ako. Siyang King Yu, ngayon ang kasal natin. Ginagawa mo akong kahihiya sa harap ng lahat. Sige na, pabiro ko na lang na nagtatampo ka. Tapos may dala ka pang kung sino-sinong lalaki dito.
Ano bang gusto mo? Saan mo ilalagay ang mukha ko bilang lalaki? Lalaki. Chengsu, Hindi mo ba talaga ako pinakinggan? CJ, ipapakila ko ulit sa iyo. Siya ang mapapangasawa ko. Yang An, Hindi alam ko. Mali ang pagkakaintindi mo sa amin ni Ruyan. Matagal na tayong kasama. Hindi mo ko ba naman buhay kung nararamdaman? May maraming tao dito. Di ang suwa o hingin mo itong minsan lahat. hindi na kailangan ng sorry. Ayaw i-bring awanin. Matapos ang kasal pag-usapan natin. Pagsadayo. Wala nang ibang sasabihin. Boss Cheng, Umpisa na. huwag mo nang abalahin ang kasal namin ni Yang An. Shen Qingyu! Shen Qingyu! Pinahiya mo ako sa harap ng lahat. Magpupusig ka pa! Masibag lang ka! Kung hindi ka, Elsie. Ikaw si babae yan. Sa harap ko, paulit-ulit na naglalambingan. Hindi ba sinabi ko sa iyo? May hangganan ang pasensya ko. Shen Qingyu, hindi ba ipinaliwanag ko na sa iyo? Lahat ay guni-guni mo lang. At huwag kinangin ang nakaraan. May mga bagay na hindi matatakpan. Ako ba yung hindi? I'm freeing of to. Noong una kitang pinatawad, handa na akong iwanan ka. Umanis ka na. Huwag mong abalahin ang kasalanan ng asawa ko. Shen Qingyu, bakit natin ka nang ganyan feel mong tamaha? Wala talaga relasyon tabi ni Zoruyan. Bakit pa kaya mahirapan mo sa lahat magpagupitan siya sa kanya? Mali talaga ang akala mo. Talaga, Shansin. Wala talaga kaming anuman. Gusto ko nga siya. Inahalaan ko siya. Inahalagin niya ako parang kuya. Pero kami, walang mali siya talaga. Wag naibutasan la. Kasalanan ngayon, masayang araw. Ayoko ng mga taong walang kwenta dito. Gusto kong makita ang mga pagbati at blessings para sa iyo. Hindi yung makakarinig ng ingay mula sa mga walang kwentang tao. Wala akong pakialam kung walang mali siya kayo. Kapag natapos ang kasalang ito, wala na tayo kinalaman sa isa't isa. Ngayon, umalis na kayo. Ano ba talagang nangyari? Sino ba talaga ang babae yan? Bakit ganyan na lang kagalit si Kinyo? Tay, pakinggan mo muna ako. Ano ba ipapaliliwanag mo? Buwan ang panamalay mo! Dahil sa iyo! Qingyu, bumalik ka. Akala ko hindi na kita makikita. Pero ko ba ako nangampo? Kaya ito. Natapos ko na. Kung wala ka namang gagawin, makata kayo magkayos. Pakinggan mo muna ako. Alam ko kasalanan ko to. Ay, kagawal ni Kitty. Mali ko to. Kasalanan ko to, patawarin mo lang ako. Hindi na ako makikipag. Kung may relasyon ka sa iba, wala akong pakialam, pala din akong interes malaman. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Boss Cheng, huwag mo ako piyakan. Kinyo, ikaw ang babaeng mahal na mahal ko. Plano ko nang magsama tayo habang buhay. Ikaw lang ang nasa isip ko. Ang best tabigan ng pagkakakon. Pero sinayang mo lahat ng tiwala at pasensya ko. Tapos ngayon sasabihin mo yan. Hindi ba nakakatawa? Kinyo, hindi kita gustong bitawan. Bigyan mo lang ako ng huling pagkakataon. Ano mang kondisyon, papayag ako. Nakaumuwi ka, ang ganda naman. Samantalang din ng kuya Mari. Natatakot pa nga ako. Makinig sa maadan nung ayos. Kinyo, hindi ganyan ang nangyari. Pagkatapos mong umalis kanina, sobrang lungkot ko. Kaya uminom ako ng sobra. Paano ko naman gagawin noon? Sabi mo kanina, anumang kondisyon, papayag ka. Patawarin mo lang ako. Ano mang kondisyon, papayag ako. May isa lang akong kondisyon. At ito kay. Pakasalan mo siya. Pakasalan mo siya. Pakasalan mo siya. Kinyo. Bigyan na sa tanong pagkakataon. Ikaw lang ang hindi nagkapishi. Simula ngayon, mawala ka na sa buhay ko. Kinyo. Ayokong umalis ka. Sigab ko na sa'yo. Wala akong kinalaman sa kanya. Ikaw lang ang mahal ko simula pa noon. Tama ako. Pinapahitan mo ako sa kanya sa rehearsal ng kasal. Hindi ba siya ang mahal mo? Kinangkumpira ko lang siya nabi. Pinapasaya mo siya. Hindi ba ako ang mahal mo? Tapos yun, napot siya insay. Taral ka at kakabalasin. Shinksin. Sinasabi mo mahal mo ko. Ang bibig mo. Napakamura talaga.
Nagkakamali ka kay Kuya Axing. Araw-gabi akong kasama niya. Ang pagmamahal niya sa'yo. Ramdam ko. Para sa'yo, tinan mo kung ano na nangyari sa kanya. Sinisiraan mo pa siya. Ano ba siya ba? Ang lapad ng puso mo. Wala kang kahit konting awa. Kuya Axing, huwag kang malungkot. Katulad ni ate. Hindi deserve. Umalis ka! Tubig! Bigyan mo ako ng tubig. Huwag mo akong iwan. Sino pa ba ang makakamahal sa'yo gaya ko? Huwag maalis. Ang gulo-gulo na, di ba? Kung saan gumandam ako ka, yung pagmamahal ko sa kanya, di ba? Dahil mayaman siya, ganyan siya kapagpasensyakan. Nakakatawa! Hindi naman siya nakakaintindi sa'yo kaya ko. Hindi siya nag-aalaga sa'yo. Kailan ba kita hindi binigyan ng gusto mo? Ano, ayaw mo na ba ngayon? Takot ka bang mawala siya? King Yu. Bakit ginawa niya Nixenas kasan? Nagsusumpong na naman. Pero bumalik din naman agad sa akin. Kuya Jixen, okay ka na ba? Hindi ka si King Yu. Umalis na kagabi. Chin, Sandali lang ha. May ibibigay ako sa'yo. Boss Yang, Yang mga lumang negosyo ninyo, gusto pa ninyo ako pang bahala. I help you. Hindi naman ako charity. Kulang ba ako sa pera? Arna, Ano na gagawin ko? Hindi mo kung lang investment ako. Malulugi na ang kumpanya ko. Tignan ninyo to. Pirang plehesi. Patawakin ang kumpanya niyan. May kapit pala siya sa stock god. Nagmamalinis pa. Kaya pala may dulas ka na. Halos magkagulo na. Baka nahuli siya. Na-fiance niya. Ay, sa akin siya. Kuya Axin, tama na yan. Maikaw na ang butas. Baka masira tiyan mo. Magandang presidente ng Shen Group. May kapit sa mayamang lalaki. Ang tagumpayan siya. Kapit ka pala sa mayaman. Kuya Axin, tingnan mo. Ito. Si Kati pa to. Paano pa kung wala yung sende? Kuya Axin, pala, matagal na palang may kapalit si ate. Niloloko kanya buong panahon. tumhimta. Paano masenso ang Chen Group? Mas anam ko kaysa sa'yo. Walang mayamang lalaki. Hahanapin ko siya. Ang proyektong ito, bilisan. CJ, Kung sabihin na, walang oras para sa iyo. Yung pagkatake sa reputasyon ng kumpanya, ano mo na dapat gawin mo? Lahat ng nasa grupo, lahat ng pinaghirapan natin, tandang-tanda ko pa. Alam ko, biktima ka lang. Buti na lang hindi ka sumama sa lahat ngayong oras. Ano? Gusto mo bang magpasalamat ako? Mr. Cheng. Mr. naman. Alam ko. Tuwing haharap ka sa mga chismis, nahihirapan ka talaga. Kinyu, bakit hindi mo tanggapin ang pagkakamali mo? Bakit ang tigas ng ulo mo? Bakit ulit-ulit ka nagtatapos? Kung wala namang ibig sabihin, hayos ko, ikaw ka. Kinyu! Alam ko, galit ka pa rin. Pero ang bagay na ito, sa kumpanya, masama ang epekto nito. Masama ka ikaw pang ba? Bumalik sa akin. Magtulungan tayo. Alam pa ng mga chismis na yan. Hello! Ano na ang resulta ng negosasyon? Ano? Hindi pa nahanap. Ano ba ginagawa ninyo dyan? Wall Street Stock God,
Hindi ba siya lumalabas sa publiko? Bakit niya tutulungan ang Chen Group sa ganito? Sige, naintindihan ko na. Hindi pa kayo kakasawa. Lasbuawan mo sa amin. Tumakalaki ng chismis na sana yan niyo. Nagkamali lang po kami sandali. Pakiusap ko, maawa na kayo. Pinipigan niyo na kami sa stock market. Mawawasak na ang pamilya namin. Nagsisisi na kayo. Huli na. Chin President, naayos na po ang problema. Ano? Naayos na. Ang bilis naman ninyong kumilos ngayon ah. Hindi po, Chin President, nung gusto na naming ayusin. Pinigilan na pala ng iba. Nakakainis. Kumagawa ng chismis ay mamagot. So besa nila. Hindi na bata. Salbahing ugali pa rin. Ang galing mo naman! Pinaturo mo pa ang lalaking yan. Hindi ka ba natatakot na mabuking kayo? At tuluyan na kayong mapaham. Ang tungkol sa amin. Ano bang pakialam mo? At saka, hindi siya lampa. Yak ang pangalan niya. Baliw ka na ba? Kausap ko asawa ko. Wala kang kinalaman dito. Sa susunod mo trabaho ka, mas mabuti pang mag-ingat ka. Kung maong sa mga pasalagim ka, masisira ang reputasyon ng kumpanya. Kanayin sa akin mo. Tiyan mo na adiw karbura. Kawawa ka naman. Ano sa mapang ka? Tuwad niya kasawa. Ano ka ba sa tingin mo? Kahit tira-tira ko na yan. Hindi ka pa rin karapat-dapat. King Yu! Sinaktan mo ako dahil sa lampang yan! Nagugan ka ba? Ikaw ang sumuko sa lahat. Hindi mo ginahalagahan. Sinabi ang ate. Higilan mo na ang papukulo. Yun na yun. Hindi ka na yun. Tumimik ka! Pag nahulog ka, maputol yung braso mo. Putang ina mo! Chinksin, tama na. Sino ba talaga ang humagulo dito? Hindi mo na ko. Alam kong mahal mo ako. Hindi mo kayo yun. Yumuko ka lang ang humiglang tawad. Hindi ko naman naisip yun. Linos ang amin. Ginoong Cheng. Hindi ko na parang sinasobrang katawanan mo. At walang hiya pa. Wala na talaga tayong pag-usapan. Sa pagkikan natin, wala nang anumang relasyon. CJ! Kahit wala nang damdamin sa ating dalawa, hindi mo kailangan makipagsama sa taong walang kwenta. Kahit walang kwenta. Buwibag sa'yo. Huling beses ko lang sasabihin sa'yo. Huwag mo na akong guluhin. At ngayon, umalis ka na. CJ, kahit ano pang laro mo, tandaan mo, huwag kang sobra. Kapag nalaman ko na nakatira ka sa ibang lalaki, hindi na kita pakakasalan. Napahiya na naman ako sa'yo. Hindi naman. Bala, na mawalan siya ng pag-asa. Ano ibig mo speaking? Maliit na baka. Hindi ka na naman sumusunod. Batang lalaki. Maligayang kaarawan sa iyo. Sa wakas, tumakita na. May gustong kong sabihin sa iyo. Ugot ka. Medyo nakaligaman ako kanina. Hindi naman ako ganyan. Ayos lang. Alam ko naman. Kung anong ulit ng tao. Boss Chen, punta ka na sa board meeting. Alisin ka raw ni Cheng Sing sa kumpanya. Ano? Kung may gusto kayong sabihin. Sabihin nyo na. Si Boss Chen ang nagtatag ng kumpanya. Hanggang makalila shares niya. Kung tinatanggal natin siya, tabag-tatkobzing. Kapag lumabas ito, baka makasama sa kumpanya. Tinakreating plan ang risk control. Pag kumalak ang chismis, kung saan upang talya, ang stock price natin, ay babagsak ng 30% o higit pa. Ang patalugi. Ano sa iwan? May reputasyon pa ba tayo?
Si Chen Qingyu, ang founder ng kumpanya, tumakas sa kasal. At pagkatapos ay nalantad. Dapat lifin sa mayang pastel. Kung pinsan bulat nito sa pangalan ng kumpanya, ay napadalugin na sa atin. Ang hindi man naman nakalaga. Kapag inalis natin siya ngayon, para lang pigilan ang karagdagang pinsala. Ang dapat tanggalin ay ikaw. Ang dapat tanggalin, ikaw yun. Boss Cheng, kasi lang sa galo. Bago ni ko pusa kong litsan. Ako alis? Ito ay stockholders meeting. Ako ang board president ng Chen Group. Maliban sa akin. Sa pwesto na ito, may iba pa bang may karapatan? Gusto mo talagang gawa ng gulo, ha? Hindi talaga ako ang lokohan. Nagawa ko ito ba maayos ang pagdukot na? Alisin ka mga bigat. Para gumalis pa mga landas ang presyo ng shares ng kumpanya. Ito rin naman ang gusto ng lahat ng miyembro ng stockholders meeting na nandito. May mali ba dun? Huwag mo kalimutan. Ako ang nagtayo ng Chen Group. Kahit hindi na ako presidente, mayroon pa rin akong 2% lifetime shares ng buong kumpanya. Ako ang may kapangyarihan dito. Boss Cheng, ayon sa kasunduan ng share transfer na kakapirmahan lang. Galing sa privado investor, si AMS Zuruyan ang nag-invest. Binili niya ang 1.2% shares na hawak nila Director Liu, Boss Wang at Boss Tsang. Eh, Kuya Boss Cheng, 2% na lang ang shares mo. Ngayon mukhang ikaw na ang dapat lumabas. Boss Yang, tama nga ang hula mo. Madaling araw pa lang nabago na ang shares ng Chen Group. Sige, gawa na. Tandaan mo. Ayoko nang fitang may pagkakaon pa siyang gumango. Andito ang desisyon matapos pag-usapan ng lahat ng mga stockholder. At personal na pinirmahan ni Boss Cheng. Isusuko mo ang iyong posisyon bilang founder. At si Boss Cheng nga ang mamamuro sa buong grupo. Ang iyong share sa Chen Group, mayroon pa rin. Magkakampi na tayo ngayon. Chengsin, sayang na sayang ka talaga sa babaeng ito. Kumastos ka ng malaki para bihin ang shares niya. Ako, na palang araw ay babalikan ka niya. Nagtipiyo ka lang, ate. Alam mo naman, tumutulong na ako kay Kuya Axin sa mga maliliit na gawain. At saka, tapat ako kay Kuya Axin. Hindi ako basta-basta umaagaw. Na kung sino-sino lang. Bakit ko naman siya babalikan? Kaya pala, ikaw ang nagkudyok sa kanya na binhin ang shares. At siraan ako. Hindi pagsisiraan. Estratehiya sa negosyo ito. Chen Qingyu, magtulungan tayo para sa tagumpay ng grupo. Pero hindi ko inakala. Mas naglaragay ang lakot na laki. Sinabi mo na huwag akong makialam sa buhay mo. Pero kahit na maghanap pa ng lalaki, dapat mas okay pa sa akin, hindi ba? Ay naku, Boss Cheng, biglang na ako pagkarit mo. Ako na ang bahala. Ipaalam sa lahat. Sa buong grupo mula ngayon. Bawal na pumasok ang mga taong wala naman dito. Kung may makita, palabasin ninyo agad. Naku, sinumaki na. Chengsin, alam mo naman na hindi ako personal sa kabaho. Kahit ikaw pa ang gumawa ng mali. Ano ko, sa ganun. Sinayang ang tiwala ko. Hindi ko pa rin ginagamit ang kapangyarihan ng grupo laban sa'yo. Ngayon, ikaw ang nagsimula nito. Hindi ka namin sinisiraan talaga. Chen Group ay ako ang nagtayo. Ang shares mo lang. Kulang pa yan. Akala mo ba hindi kita hinanda para dito? Zhao Cheng, Boss Chen, desisyon po ito ng lahat. ano nasabi mo? Qingyu, si Boss Cheng, sobrang nakinabigay niya. Sinabihan niyo ni Boss Cheng, desisyon ito ng buong shareholder meeting. Ginagawan mo yan, stop na, para mas umundan pa. Bukod pa dyan, pag pumirma ka, makakabalik ka na sa syudad. Malaya ka pa. Barayo? Sinab ko na. Ipag kang bakala lang kung simsiwa kunin mo ba ka sa. Wala silang gagawin kung disirain ang reputasyon mo. Walang silbi sa'yo. Akala mo pa kung sino-sino lalaki. Makakagalit sa akin. Lahat ng eksenong yan, ginawa mo lang para balikan kita, diba? Pirmahan mo na lang to. Sa kumpanya, huwag ka nang mag-alala. Tayo naman dalawa. Sa bahay. Ano pa ka lang ng kasawa, anak?
Di pa mas madali yun? Shakespeare, bakit sobrang taas ang tingin mo sa sarili mo? Akala mo ba babalik ako sa taong walang hiya at taksil na tulad mo? Iba, ano ba? Noang Kim, nag-asawa na tayo. Sino pa ang tatanggap sa'yo? Hindi naman siguro totoo. Sa'yo malaki yun. Papakasalan ang babaeng palo na. Gusto ko, siyempre. Ate, pupunta ako. Nandito ako. Hindi ba sinabi ko na kanina? Sakayan ko ko niya. Bawal pumasok ang kung sino-sino lang. Bingi ba kayo? Ito na yan! Shingsin, huwag kang sobra. Sino ba ang sobra? Ikaw ako. Sa kasal, pinahiya mo ako. Tiniis ko pa yun. Yung sinabi mo, isauli ko sa'yo yun. May hangganan din. Ang pasensya ko. Kung hindi ka lang kalokohan mo, ito na ang huling. Kataon na ibibigay ko sa'yo. Isipin mo muna ang sarili mong sitwasyon. Boss Cheng, pagod na ba? Sa Wall Street, ang may kumukontrol sa presyo ng stocks natin. Bukababa ng mabihis kahalaga. Inatapit tayo. Kanya kalating pondo. Ang makakabilagan niya kami shares mo itik noon. Boss Cheng, pinakayo kong proyekto market. Kuya Axel, ano ba ang nangyayari? Wall Street. Sa maiting panahon lang, hindi ko nakihanap ako. Ikaw ba yung kilalang? Tingin sa stocks. Attorney Yang. Ayos sa inyo, hiling. Sunod bida pang liwag ka share na Group. Gabawin na lahat. Before the the shares, nahilipat ba sa pangalan ninyo? O walang ibang plano? Kasi walang kong withdrawal mula sa Wall Street. Ikaw ang mali kong regalo sa'yo. Itaas mo yung kamay mo at firmahan mo na. Sa ako bisning niyo, sino ang mas ma-ambitious? Yun ang masusunod. Kaya kayon, si ate may hawak na 15% patuloy ko sa kumpanya. At ngayon, gusto ipahalisin ang dalawang ito. Sino ang pabor? Sino ang kontra? Kayo! What's in the present paper? Boss Cheng. Come on, dalita. Magsalita ka. Hindi mas muspurto pa kay Boss Cheng ba? Magsalita naman kayo. Miss Ruyan, pasensya na. Base sa bagong patakaran ng grupo namin, kailangan kayong dalawang chismosa ay lumabas na. Ikaw, bangta ka. Kuya Axin, ano ba talaga ang nangyayari? Sabi mo, sigurado ka na, di ba? Tumahimik ka! Hintayin ninyo ako! Boss Cheng. Ang internal audit mo sa kumpanya, magsisimula na ngayon. Tayo ko sa'yo. Ibalik mo na lahat ng ninakaw mo kay ate. At buhay mo. Kung hindi, pagkakahiyain kita. Bahala ka! Ano pala? May regalo pa ako para sa'yo. Dadalhin bukas sa bahay mo. Sigurado ako. Magugustuhan mo yan. Kuya Axin! Sige na. Good buddy. Tuloy operation sa kumpanya. Sa internal meeting ninyo, hindi na ako makikisali. Ano, Wall Street? Ang laking tipulo naman yan. Nung mag-aaral lang ako sa abroad, nakilala ko lang mga kaibigan na willing tumulong. Wala naman talagang stock code ganyan. Puro tipulo lang yan. Hindi ka naman galit sa akin na nagtago ako sa'yo, di ba? Galit. Dapat magalit ako. Ang galing-galing naman ng little friend ko. Anong reward mo gusto? Mr. Cheng, please maabas namin tanda ng regalo para sa inyo. Ni Uchira, na kung mismo nung nyo. Wala akong interes. Alis! Kasalanan ko to. Hindi ko talaga alam na para malaki Mr. Cheng yung gamot na yun. Patawad na sa akin. Siya yan! Siya ano yan? Nung bumili siya, sinabi niya para daw sa asawa niya, para sa aphrodisia. Kaya naglakas loob akong ibenta sa kanya. Aphrodisiac! Mr. Cheng. Kaya hating namin ng regalo. Kuya Axin! May magandang balita ako sa'yo. Ako, buntis ako ng anak mo. Kuya Axin, naaalala mo pa ba? Lasing ka noon. Pagkatapos umalis ni ate, ako nagkalag sa'yo. Ikaw pa ang kulit. Yung gabing iyon, ano bang nangyari? Kuya Axin, pakinggan mo ako.
Sobra kang lasing noon. Niyakap mo ako. Siyaw ako. Hindi raw ako pwedeng umalis sa tabi mo. Nalungkot ako kaya. Niloko mo ako. Kuya Axin, ikaw. Ano bang sinasabi mo? Tingnan mo ginawa mo. Kuya Axin, hindi ka noon. Kasi gusto kita kaya ako. Tumahimik ka! Zuruyan. Zeruyu! Noong kita ka pitas kumpanya, akala ko papagkat mabait ka. Matino at kong tao. Hindi ko akalain masama pala puso mo. Binalag mo pala ako noon pa. Kuya Axin, wala kang gawa. Hindi ko namang iniisip. Nasaktan ka. Tumahimik ka ba? Kung hindi ka makialam, yung sa amin ni Kinyo, bumalik na sana siya sa akin. Kuya Axin, kahit hindi mo ako gawaan, hindi mo ako mahal. Pero isipin mo naman, yung bata sa tiyan ko, anak mo naman, dugo mo rin yan. At saka, okay lang ba sa iyo na si ate? Kasama yung yang na yun. Susuko ka na lang ba? Ano na sinabi mo? Kuya Axin, inadaanan mo na ang mahanuskit na ginawa niyang anak ni ate. Ipilitin mo pa bang magtiis? Saka, binigay mo na lang si ate sa iba. Okay lang ba talaga sa'yo? Problema ko yan. Pero ang bata sa tiyan ko, sa'yo din. Kuya Axel, kapag nalaman ni ate na may anak na tayo, naniniwala ako. Kahit ano pang gawin mo, hindi ka na niya mapapatawad. Binapunta mo ba ako? Ano kang masama? Hindi mo ka ba alam na si Cheng Sin ay hindi ka matanggap ng banta? Bukas, papapahiran na kita. Dahil palagan mo, kilala mo naman si ate. Tatanggapin ba niya na sa araw ng kasal? Ang lalaking ikakasal niya, nakipag-asang na sa ibang babae. Ano ba gusto mo? Alam ko naman, hindi mo kayong saktan ng todo, Kuya Axin. Ano bang pwede kong hilingin? Gusto ko lang naman maging kasama mo. Lahat ng ayaw gawin ni ate, gagawin ko para sa'yo. Kahit Dahil gusto mong panatilihin ang bata, sabihin mo na kung ano gusto mo. Ang bagay na to, manhimik ka na lang habang buhay. Kuya Axin, Yang An, hindi mo nakala, diba? Yung nakita mo kanina, sabihin ko, anak lang pala ng katulong. saan mo nakuha yung larawan? Bakit? Nakitaan ka ba? Tia, kumusta po? Alam mo ba kung nandito ang nanay ni Yang An? Ako yun. Sino ka po? Tia, ako po ay galing sa Chengdu. Naalala mo ka ba? Naman, naalala ko talaga. Yung anak ko na si Yang An. Kung wala ang tulong ng boss ninyo, paano siya makapag-aral sa kolehiyo? Gusto ko talaga siyang pasalamatan. Pero tuwing binabanggit ko, sabi ni Yang An, mayaman naman daw siya, wala siyang kulang. Si Chen Tuto namin ay sumusuporta sa charity. Hindi naman siya umaasa ng pasasalamat. Naku, dahil sa matanda kong asawa. Walang kwenta. Hindi man nung kaya gustusan ang pag-aaral ng anak. Noon, nung payag si Chen Total na tulungan siya, sinabi ko sa kanya, ano man ang mangyari, kahit matrabaho kami ng husto, kailangan namin siyang pasalamatan. Tia, alam mo ba? Umabot na sa mataas ang anak ninyo ngayon. Kahit lang taon na magkasama si Chen Tutang at Ate Kinyo. Nung dumating si Yang An, agad na lumapit si Ate Kinyo sa anak mo. Tita, alam mo ba? Kung naging si Ten, nabuo siya kay Ate Kinyo ng iyang taon. Pero ang anak mo ngayon, walang hiya. Sumingit pa bilang kabit. Nakasabi na niyo iba. Ang walang hiyang pang iyon. Mukha na ba iyo? Nawala na lahat! Batang probinsya na, dapat kahal. Bahagan pa sa ako ang gosi. Ate, ikaw talaga ang magaling. Kaya po, tingin sa pataon niya, nawas Kuya Itzin. Ito na ngayon ang matipangyarihan. Tingnan natin kung paano sa pamag-arte ngayon. Ibig mo sabihin, si Yang An na iyon, hindi talaga stock god. Yung stockholders meeting, lalo lahat ni King Yu yun. Ano pa ba ang dahilan? Anak ng yaya. Wala kang tumbayad ng pag-aaral. Ang dukha niya tingnan. Paano naging stock god ng Wall Street yun? Hindi kaya ni King Yu ang ganyan. Ilang araw na mahal niya ako. Kung hindi ka nakialam, hindi niya ako magagalit. Ngayon pa, sisinungaling ka pa tungkol sa kanya. Pero ginagawa ko ito para sa'yo. Kuya Dixon, ginawa ko ito. At Sandra, kaya naisip ko ito. Ganyan ka pa kabait. Alam ko,
Sa isip mo, mas mahalaga siya sa akin. Dahil nakikita ko nasasaktan ka. Nasasaktan din ako. Basta booking mo si Yang An. Hindi na makakapag-ate si Ate Kinyu. Panahon, ang posisyon ng presidente ng Chen Group. Sa atin na iyon. Madam, inagtang ka na ba? Wala pa rin balita tungkol kay Mr. Yang. Gumawa ng nakakahiyang bagay. Tapos magtago pa. Ihanda ang sasakyan. Doon tayo sa border sa Shin. Sige po. Sino ba siya? Bakit siya pumunta sa conference room? Nandoon pa si President Chen at yung lalaking iyon. Susunduin ang anak para pangsahan. Sabi ng guard, may relasyon daw sila ng babaeng presidente. Diyos ko! Totoo ba yan? Bakit ka nandito? Ano mitindihin nyo? Anong ngay? Hindi ko tawin ang kahihindan. Tapos hindi mo aminin. Yang An. Yang An! Kung kalamadan ang alagkatanaon, ay hindi na kita mapipigilan. Ma, inaanbos mo. Maraming tao dito. At yung ito. Mas maganda maraming makakaalam. Yang katrabaho mo. Kung ano-anong uwi ng babae pala. Ang haring at tapat. Sa pisina pa ginagawa ang trihan. Kadiri! Akin mo muna ako. Hindi yan ang iniisip mo. Ano bang iniisip ko? Sabi ko sa'yo, maghanap ka ng matinong nobya. Ikaw naman. Magsikyo! Ma! Ano ngayon? Kung hindi pa ako dumating, ang ibila na pamilya natin ay sisira na naman. Ma! Kalma ka lang. Ako at ate. Tita, hindi po ganyan nangyari. Ang ganda-ganda mo naman. Tagang yun na banig siyawan. Tita, ako po. Ang batang ito. Ang bata. Itinatabo mo pa sa akin. Hisha, huwag kang kabahan. Kayo, ano kayo nagkilala? Tita, sa papulong kami. Hindi ka naman kakilala. Magkano na? Ma, siya ang may-ari ng Chen Group. Noon, siyang totongkano. At Kinyu, Ma, ipaliliwanag ko sa'yo. ano namang ipaliliwanag mo? Tumahimik ka! Shan! Pasensya ka na. Ang utang na loob namin sa'yo. Talaga namang. Alam mo naman, kaming mag-asawa. Ay, yan. Hindi tayo. Walang pagkakataong makapag-aral sa siyawan. Hanggang ngayon, hindi pa namin naipag sa lamang kaya sa'yo. Tita, wala yun. Ang takumpansiyawan na yun. Kaningyan ta sa ng sipag. Kung tamad siya, kahit tulungan ko pa, wala ring mangyayari. Saka, nakaraan na yun. Sige. Nakaan na nga, huwag na nating pag-usapan. Pero kayo kanina. Kumusta naman? Yung manugang na hinaharap ko sa'yo. Okay naman ba? Ano? Ito! Si Chen ay malaking utang na loob natin. Kayo! Ay, ano bang utang na loob yan? Ma, sinabi ko na sa'yo dati pa. Kamabuhay. Si ate mo yung babaksalan ko. Pero, nabalitaan ko na may asawa na raw si Chen. May asawa? Sino na naman nagsabi niyan sa'yo? Ang totoo kasi. Narinig mo ba yung chismis kahapon? Alam mo na ba? Manimang niya sa opisina. Mukhang kumalat na ang ganita. Kuya Axel, nandito na pala ang mama ni Yang An sa kumpanya. May init na eksena na naman ito. Kahit ano pa, sa bagay na ito, tinulungan mo ako. Kapag nagkabay ka ng kamilikin niyo, bibigyan kita ng making pera. Sapat para mabuhay kayong maghina sa ibang lugar. Tayong tinahan mo. Napakakapal ang mukha mo. Yung babaeng yan. Pwede pa bang harapin? King Yu, alam kong sumito sa reputasyon mo, pero para bumalik sa akin, wala akong ibang paraan. Ang saya-saya dito. King Yu, mukhang huli na ako. Chengsin. Bakit hindi pa na naman? Kayo po basta yung Yang? Hindi po. Ako po si Chingsin, presidente ng Chen Group. Pasensya na po. Dahil sa amin dalawa, may kaunting gulo. Iyan pa pala ko yung ng abang buhay. Ikaw pala yung sa boss Chen na yun. Ilang taon nang kasama ko si King Yu. Malapit na kami ikasal. Kaso naman, yung anak niya na nabihag ng iba, gusto akong pakialaman. Tayang, sana naman pagsabihan niyo siya
Saban, kaya namang ipagamit sa iba ang money ko na. Hindi naman maganda tignan yun. Gamit na. Sinasabi mo. Bakit pa magtanong kung ano mo naman na? Pagkasabi ako ko, nagsasama kami ni King Yun nung matagal na. Laging magkasama, hindi na papilong kong ilang beses. Bukod sa pagsunod sa akin, sino pa bang matino ang tatanggap sa iyo? Ano? Tamaan ka ba? Alam ko kung ginanungal mo sa buong katawan mo. Maliban sa mga tulad nila ng desperado na gusto sumama sa bayaman parang masenso. Sino pa natanggap sa isang tigbulag-gabulan mo? Sinabi ko na sa iyo. Wala rin sa akin ko. Pagsisisihan mo yan. Ano? Magpal din ay puyatsin. Nagmamarunong ka pang hingi ng Wall Street. Yang alam ko na lahat tungkol sa iyo. Anak ng katulong, gumagawa ng walang hiya. Hindi ka pa natatakot na pagsismisan ka? Di pa. Huwag mo na pakinggan yung mga sinungalingan nila. Siya! Sabi ko tumahimik ka. Ano ka mabuti ba si Tayang? Tao, kailangang minangal. Hindi mo na magnawag pang lasing. Naging natulog para makapagtalag ka. At hindi pa makapag-relasyon ka sa mayaman. At saka, makipag-relasyon ka pa. At tabayk din yung nahitan. Ano ba yan? Yan nga ba, magkis ka mo. Di ba nga naman? Tayang, Tama yan. Pinagahiyang bagay. Hindi kaya Ma! Ano sinasabi mo? Sinabi ko na sa iyo, di ba? Habang buhay. Si Kati King lang ang papaksalan ko. Yung bagay na yan, lawan sa pusanan. Mamaya na ulit. Ako. Sinabi ko na King Yu, kahit anong paraan, wala nang iba kundi ako lang ang karapat dapat sa iyo. kung ganyan pala, kayo dyan. Labasin niyo muna si kita at mga kasama niya. Sandali. Siyawan, bakit ang tagal mo? Mag-isa lang si Kinyo dyan. May utang na loob pa kay Kinyo. At mahal mo pa siya. Wala akong pakialam kung ano siya noon. Kami ng pamilya yang. Hindi pa payag na gumawa ng ganyang lakutang na loob at makakayang bagay. Sasabihin ko sa iyo ngayon, habang buhay. Kapag niloko mo si Kinyo, sasamatay na ako. Hindi ako makakapanatad. Tita, Kinyo, hindi ko talaga in-expect. Ikaw na sisino kumpanya. Sa puso mo, nakatago pala ang napakabigat na damdamin. Napaliwanag na sa akin si Xiao ang kanina. Gusto ko lang sabihin sa iyo, lahat tayo nakakakilala ng masasamang tao. Ikaw ang manugang ko. At dito na ako. Kapag si Xiaoan, niloko ka balang araw, sabihin mo sa akin, kami ng tatay niya, hindi siya mapapatawad habang buhay. Ma! Ano sinasabi mo? Ang totoong damdamin ko kay ate. Alam niya yan. Tita, ako, ano ba pagkakarinig ko? Pinapagsalan mo ba ng anak mo? Ang babaeng balo na. Alipin ay alipin talaga. Ano sa pero lang, lahat ng bagay kaya ninyong gawin. Sinampal mo! Sinuntok mo ako! Bakit ka? Hindi ka nagsisiseryoso ba? Nangkabit ka pa! Nangkabit ka pa! Hindi ka naman maganda. Pero ang sama ng ugali mo. Pinawa mong kanya si King Yu. Ako! Ano ba ginagawa mo? Tingnan mo kung masaan ka ngayon. Natulog ka lang, wala kang karapatang mabala dito. Katulong! Lola! Sila naman tayo, Presidente Cheng. Kung ikalagip na sa inyo niyang, nasiyahan po ba kayo? Presidente Yang, hindi ka ba anak ng katulong? Hindi sana yung mama ko sa buhay sa syudad. Kaya hindi ako liupas sa TV's blood this way. Lupoy tayo para sa kanya. Tapos nasalubong lang namin tayo. Sino ba na malaking sobrang mahal lupa? Bumili ng 30 ektarya. Yung mahigit 10 bilyong transaksyon ng lupa. Yun pala yung lupa na yun. Pagdatanim sa silis. Kapag na-stock ka ng Wall Street. Hindi ba sinabi ko sa iyo, ayokong makita ka pa uli? Pati ikaw, sa halip na gumamit ng droga para makatulog ang lalaki. Mas mabuti pa isip mo, asal mo pinamakasan. Umiik na nga ng katay. Akala mo ba hindi ka makakasuhan? Kuya Axin, tulungan mo naman ako. Problema mo, ito ang bahala. Huwag mo na akong sundan. Lumayas ka! ulot ko sa Simula ngayon, walang taong hindi dapat nandito ang papasok sa kumpanya. Opo! Chen King Yu! Papatayin kita. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, may problema ka sa bala, hindi ka pwede magkakon. Isang proposal lang naman yan.
Ipakita mo na lang sa iba. Tignan mo, natapos ko na. Kinyu. Nay. Bakit nandito kayo? Kung hindi kayo pumunta, mawawalan na ng angka ng pamilya Cheng. Royan, umupo ka na. Putis ka, huwag kang katay lang. Hindi ba pinaalis na kita? Bakit bumalik ka pa? Walang hiya kang bata ka. Ang batang yan sa tiyan niya. Hindi ba sa'yo yan? Kaya rin ba makita ka sa biling ulangan? Ay, lumayo sa'yo! Aruglat na lang! Binigyan ko na siya ng pera. Sapat na para mabuhay silang mabuti ng bata. Anong pero ng batang ito? Anong diskarte kinamit niya? Alam naman niya yan! Tito, tita, kung nahirapan naman si Kuya Chingsing, kaya ano lang, ang bata. Hindi ko pa palalaglagin. Ano man ang mangyari, dugo yan ni Kuya Jixin. Alagaan ko ng mabuti. Luyan, sandali lang. Nandito kami para tulungan ka. Ang kasal mo kay Kinyo naging malaking gulo na. Sa harap ng mga kamag-anak. Nawalan na kami ng mukha. Ngayong buntis si Ruyan. Ikasal na lang kayo. Di ba? Kapag may lumabas pang balitang anak sa labas, kami ng nanay mo. Saan ka mabuha pa? Mangarap siya! Habang buhay ko hindi siya papakasalan. Gusto mo bang patayin ako sa inis? Sa kasal, ginawa mo walang mukha kami ng nanay mo. Ngayon, pinapalit ko pa ba sa iyo mo, anak? Ano ba talagang gusto mo? Babalikan ko si King Yu. Sa buong buhay ko. Siya ang papakasalan ko. Huwag kang gulo! Gusto mo bang ipanganak ang apo ko na walang ama? Kahit ano pa. Dugo mo yan. Pag nanganak si Ruyan, saan mo sila dadalhin? Naisip mo ba? Tapos mo talaga mo lang maiwan mo kakawintare mo. Ganun ba? Isipin mo rin naman kami ng nanay mo. Ang tatatanda na namin. Mapapahiya lang kami sa labas. Ano naman kami? CJ, papayag akong manatili siya. Pero simula ngayon, ayaw na kitang makita. Busama ako kung mga dapat Problema nila yon. Lockdown. Kung susunod, manghimasok ko pa sa pagitan namin ni Kinyu. Patitigilin ko agad yung pera mo. Kuya Jixin, hindi ko naman gustong makialam sa inyo ni ate. Si ate ngayon ang mainit sa kanya niyang an. Kahit hanapin mo pa siya, ano bang magagawa mo? Kapag kasi dito lang umalis sa'yo, anis ka ba? Ano ba talaga ang magagawa mo? Kano magkamo, babae? Basta lambing lang ako. Bigyan ko sila. Walang babaeng hindi kayang magsuko. Ganun din si Kinyu. Basta humingi ako ng tawad sa kanya. Babalikin siya katulad ng dati. Sunod-sunuran. At makikipagbalikan sa akin. Kinyu. Hindi lang ka, sasisap mo lang. May meeting pa ako. Inyo, pahigan mo ako. Alam ko na kung gaano ako kasama noon. Naampal ko na. Alam ko. Hindi ba lang kung na puwan. Pampaluwag ako. Sumubot ko na. Tingin lang tuknan man. Totoo. Bubay din. Napakakamal kaya kita po. Sobrang nakakatawa. King Yu, tanuspi mo, supulin to mouse you. Yan na yun, nakamalipin. Tingin ko nag-realize kung gaano ako noon. Bumalik ka na. Mahal pa rin kita. Si Chingsi na yan. Sinang sa buto. King Yu. Alam mo ba? Katats na kasal marami ko pagkamali. Pero akala ko noon, nagtatampo ka lang. Gusto mo lang akong lambitin. Hindi ko na ulitin na paglalaruin ang relasyon natin. Kaya ko naman. Chengsin. Talaga hindi ko alam kung paano ka nabold noon. At nahulog pa sa iyo. Kasalanan ko lahat. Akala ko noon sobrang dominante mo. Akala ko kahit gaano ba tayo mag-away. Ikaw ba nabiging ko hidayo? Kasalanan ko. Subok ko ba hindi ko mga araw. Napabayaan ko ang nararamdaman mo. Ngayon, hindi ko dapat nasa ospital. Kasama ang bike na mamahal mo para sa Chicago. Alam mo na pala. Pakinggan mo ako. Noong umalis ka, balik ko hindi ko alam mga nangyari. Hindi ka pa siragayin ko. Akala ko ikaw yun. Mabuti ka yan. Ubus Christmas. Totoo yan. King Yu, hindi ko ipapanganak ang batang yan. Alam mo yan. Ikaw lang ang mahal ko. Bigyan ko na ng pera ang babae niyon para sa bata. Hindi na siya muling lilitaw sa buhay natin. Sumunta ako. Kung ayaw mo talaga, patayin ko yung papuntahin siya sa ospital. Tara. Handa mo talagang gawin yan? Totoo bang gusto mo? Gusto, King Yu. Basta kasama kita. Wala nang ibang mahalaga. Gusto yan. Buntis niya ang anak mo. King Yu, alam ko ba hindi ba kaniyulaan? Hindi niliyak mo ako ka. Pero ayaw na, gusto nang ipanganak ang bata. Ano ba iwala ko sa akin? Yung batang yan. Wala nang kinalaman sa akin. Yung batang yan, buhay o patay. Wala nang kinalaman sa atin. Alam mo pa sinasabi mo. Yung itsura mo ngayon. Nakakasuka ka. King Yu,
Alam ko. Nagkamali lang ako katulad ng ibang lalaki. Ako na ang bahala. Shen King Yu! Hindi ka maniwala na iwag ka natin kasama. Kaya mong bitawan. Kala mo ba yung batang yan makakatulong sa'yo? Bakit ka na kayo kamay? Samantalang ako pinahihirapan mo. Sinisiraan mo! Sa paningin ko, mas mababa ka pa sa bata. Yung sariling anak mo nga kaya mong talikuran. Ano ba kaya hindi mo kayang gawin? Ako! Huwag mong sabihin na lahat ng lalaki ay nagpakamali. Manabagsinan yung mapitin sa'yo mo. Ganun ba kahirap? Hindi mura ang pagmamahal ko. Kung minsan hindi na niya mapigil ang sarili. Iiwan ko rin siya. Walang kinikilingan. Tama na. Nawala mo na siya. Ano ba alam mo? Ang tagal ng kasama mo yung ate. Ilang beses ka nang inalagaan. Ang dami niyang tinulong sa'yo sa lahat ng bagay. Pero ang ibigay mo sa kanya, huwag Yang sinasabi mong totoo. Gusto mo lang ipapatuloy ang pagsamantala sa pagmamahal niya sa'yo. Ano ba alam mo? Wala kang anam, bata ka pa lang. Ang tagal na naming magkasama. Hindi mo maiintindihan yan! Pamahalan? Sa lahat ng taon, kawawa lang siya sa patuloy niyang pagbibigay. Tingin mo obligasyon niya ang lahat ng ginagawa niya. Ilang ako na iya. Hindi ka magkakalayo ng loob mo. Ubunahan ka na. Kasi di man rin ang relasyon. Hindi ko lang mula kantaran niya. Ulit-ulit. Ikaw, mahal mo ba talaga siya? Mabuti ka ba talaga sa kanya? Isipin mo ginawa mo sa kanya. Umuwi ka na pala. Ba't ingahon? Ang ginagawa mo? Di mo ba alam, nakakadala ng malas na makita ang wedding gown bago ang kasal? Hindi wala ka pa ba dyan? Ang bata naman. Ano ba alam mo? Ito ang pinakamahalagang bagay sa buhay ng isang babae. Para sa bawat babae, ito ang pinakabanal at dalisay na sandali. Dapat walang mali, lahat dapat perpekto. Wedding gown lang yan. Ano, ikaw? Tumigil ka na. Naghirap na siya ng matagal. Dapat makalaya na siya sa tulad mong basura. Ano ba naman paratuan ko? Tinitira mo lang yung tira ko. Ikaw! Lang kapag sila masaya. Lalo na sa harap ko. Kala mo, mahal ka niya talaga. Huwag kang umasa. Sa puso niya. Ako ang mahal niya! Ano pa kamay kung basta niya ko ng tawan? Lagi niya akong pinapatawad. Pag nagkabalikan na kami, Malalaman mo. Ginamit ka lang niya. Mahal ko siya. Ano naman yun? Mahal niya ba ako? Wala na yun sa akin. Sayan, di mo kailanman maintindihan yan. Xiao An. Huwag mo na patulonan. Biyaw na. Sige, ilan ko na. Pagandahin mo lang buhay na. Sige na. Kuya Aksin. Ano yun pala? Inagasin ko niya bukas mo. Gusto ka muna tayo. Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Lumayas ka na sa buhay ko. Kuya Aksin, masama naman loob mo, Lady. Niisip ko ang mahirap para sa'yo mag-isa. Kaya dinaan ko ba tulungan ka? Huwag ka na makali. Kuya Aksin, nagasyo. Ano yung salapi mo? Tipuanan? Basta! Sila sa depensa makinis dito. Saan ba gatamit niyo? Lang anong jeep naisip. Pagulo na kasi. Kumuha ako ng tagalinis. Ako sipo ako. Sabi ng mama mo. Tapos na yung nakaraan. Tagal harawal kong gamit. Na yan. Para hindi ka na malungkot. Tapos na! Okay ka lang ba? Okay lang, okay lang, okay lang. May nakalimutan ka ba? Naman ano? Sobrang loko lang nila kanina. Tandaan mo, huli na to. Arte mo.
Kinyu! Eka, huwag mo muna magluto. Lumala na naman kondisyon ng mama mo. Siya. Bakit naging ganyan ang itsura mo? Tumayo ka na. Mama! Nagkamali ba talaga ako? Nagmamahaw na niya sa Agyo. Parang nawala ko na siya. Wala na. Ano ka ba galit? Hindi mo pwedeng pupuntungan si Ruyan. Buntis pa siya ng anak mo. Baka masaktan pa siya. Problema pa yun. Hindi! Ayaw ko ng batang yun. Lahat dahil sa kanya. Lahat dahil sa babaeng yun. Niloko niya ako. Niloko niya. Sinira niya ang buong buhay ko. Sige na. Tignan mo na muna. Ang shares mo sa Cheng Corporation, kinuha na. Kung ganyan ka pa rin, ano na ang kakainin at inunin mo? Papa, ako ang kusa nagbigay sa kanya. Utang ko sa kanya. Hindi ko na mababayaran habang buhay. Mama! Tinatawag ko kayo. Tulungan niyo ako mag-isip ng solusyon. Alam namin, di o fair sila basanga. Gusto sa awab, pumunta agad kami. Ruyan, wala pa naman ang bata. Ang pamilya Cheng ay sumusunod sa iyo. Sa labog kaog, hingin mo na sa kanila. Wala pa naman ang bata. Bilang kaano, wala na yan. Ang mga shares na yun, binili lahat ng lalaking siyang. Ang pera nasa kanya. Wala akong magagawa. Sabihin ko sa iyo, mga edukado ang mga magulang niya. Kasi sa reputasyon. Ikaw, pagulok sa kanila habang buntis. Sida, nakampian ka nila sigurado. Ang kasal ng kapatid mo, naghihintay ng pera mo. Just Itin, ibinalik na lahat. Hindi yung katanggo niya yun. Kaya ang pera, kailangan pang maghintay. Takot ako baka lumaki pa ang gulo, mahirap nang ayusin. Ibinalik? Tanga ka naman. Hindi yan pagbabalik. Sinadya niyang magpakumbaba kay Chen Qingyu. Tama. Kasabot mo talaga silang dalawa. Sino man ang gidyan, sa kanila rin mapupunta. Pero si Chen Qingyu, mainit na yon sa lalaking iyon. Kahit puntahan pa ni Ixin sila, imposible rin naman. Lalo na sa tiyan ko. Naroon ang laman ni Kuya Jixin. Kung kapagana, ang iwa mo ka po. At wala siya kay Shinsinyo. Kumilos ka, gumulo ka, para mapunta sa iyo ang atensyon niya. Makukuha mo rin ang pera mo, at magiging kayo pa. Na, pagkit nga ng bata. Wala nang halaga ang babae. Hindi mo kami maangali. Bakit naman namin ikaw sasaktan? Wala ako saan. Mas madali ata sa mga magulang ni Kuya Jixin. Yung dalawang lolo at lola, wala silang alam. Pwede ko silang guluhin gamit ang bata. Buluhin mo sila. Sa mga taong yan, huwag kang maawa. May bata ka na. Hindi naman pwedeng ikaw lang mag-alaga at mangana. Una ang may malakas. Basta kunin mo muna ang pera. Aba. Halap na ang pangbuyang pasonan mo. Puro pala kayo. Nag-aabang sa pera namin. Luyan, ang galing mo pala umarte. Kaya pala hindi ka type ni Chingsin. Sobrang sama. Biyanan! Huwag mo akong tawagin biyanan. Mabuti na lang kung hindi ka gusto ni Chingsin. Kung hindi, papasukin ko pa kayong mga sakin sa pamilya namin. Mabubuhay pa ba kami ng maayos? Umalis ka ba dito? Umalis ka na ngayon! Biyanan, pakinggan mo ako. Mahal ko talaga si Kuya Axin. Nakita mo naman, dahil Kuya Axin, kaya kong isakripisyo ang lahat. Muna nilang, pumunta pa dito para manloko. Ang bata. Saan yun si Shingsin? Paano kinab? Hindi pwede. Tito! Tita! Basta kasama ko na si Kuya Axin. Magkain na naman gusto niya. Gagawin ko. Pangarap mo. Nagpapatay pa ko. Hindi kita ipapakasalan sa anak ko. Samantala ka, kalimutan mo na yan. Ano sabi mo? Ay balay! Huwag naman ganyan magsalita. Nanganak ka rin naman. Ang babae, pag nanganak, parang nakakalagkad sa kamatayan. Makamot lang si Ruyan. Para bigyan kayo ng apo. Napakahirap ang pinagdaanan. Ano naman kung humingi ng bayad? Nabuntis lang ang kaunti. Paninyo fear sa amin. Pananakot ba ito? Paano ko, mga ano pa sa inyo? Ang anak sa pamilya Cheng. Tama na naman humingi ng pera, di ba? Kayo, nung kasal, dapat pinalabas na kayo noon. Kasi sisi ako na hindi ko pinakasan si Chingsin kay Kingyu. Kahit kuko lang ni Kingyu. Yung maabot. Ikaw, sinampal mo ako. Sinuntok mo ako.
Yung Chen King na yun, ang cute niya. Yung Chen King na yun, malandi. Sa harap ni Axin. Ang yabang-yabang niya. Yung pagmamahal niya. Hindi katulad ng akin. Tia, ayos lang kung ayaw mo sa akin. Pero huwag mo ako. Ang tisingin na yun ang niya. Ang tisikat niya lagi. Nanay ngayon ni Chengxin. Sinuntok mo pa siya. Ikaw, wala ka bang respeto sa nakatatanda? Umalis ka. Lumabas ka sa bahay namin. Sino man ang hadlang sa amin ni Kuya Axin, dapat mamatay. Tito. Tia. Sa nangyari na yun? Sorry na po. Kapag kinasal na kami ni Kuya Axin, luluhod ako. Iiin ko ang tawad sa inyo. Tay. Nay. Tara na. Alamin niyo. Basta niyo mo hagyan ako. Ay demanda ko si Chengxin sa bastos. Hindi, Jay. Sa nangyari na yun, kapag may nagsalita, makakulong si Chengxin. Ikaw. Anong kasalanan ko ba? Gawin niyo yan. Sabihin niyo, seryosohin nila. At King Yu, kaya na ba ni Boss Yang? Mas mabuti siya kay Boss Cheng. Lagi nilang sinasabi sa department, puro ikaw lang ang nasa mata ni Boss Yang. Parang may bituin. Hindi naman ganun. Totoo yun, at King Yu. Si Boss Yang gwapo at magaling. Ikaw lang ang mahal niya. Ngayong mga araw, pinapagawa niya sa amin ang halmusan mo. Bulaklak at iba pa. Sobrang detalyado. Kahit babae ako, natalo niya ako. Kailan mo balak pagkasalan siya? Kasi, wala akong balak pakasalan siya. Malaki ang agwat ng edad namin ni Xiaoan. Baka dahil lang sa bagong kilit, o baka utang na loob lang. Pero sa pag-ibig, pag tumagal, sino ba ang makakasiguro? Naalala ko basta na. Si Chengxi na kulang sa awareness. Paano niya matutulad si Boss Yang? Noong nag-aral siya sa ibang bansa, yung nga tao sa aming apartment, napawid na sa mga tanong niya. Hindi naman ganoon kawa. Totoo. Hindi ako nag-exaggerate. Sa likod, puro mga taong pwede niyang pag-usapan tungkol sa inyo. Mahal ka niya ng ilang taon na. Hiyaw ka sa... Baka mabalik siya sa lungkot. Sige nga, mamaya, pakitawag ng taxi ha. Taxi! May service car naman kayo. Sabi siyon, gusto ko maka-experience ng mga magbuhal. Pawayan, tabig po kami lang ni Park. Agad, tatiyo. Sige na. Nakasakay na ako. Huwag kang magpanik, papunta na ako. May plano na ako para kayong araw. Tingkat makugay ka sa taon ko. CJ, kailan mo unihaw da? Na eh. Mano, kaki-drive na. Ate, bilisan mo. Handa na sa factory. John! Boss Yao, balagta at inyo. Sabi nga may usalang kayo, bukay na ang Smithmore. Hindi naman siya pumunta. Nung sasakyan na ng kotse, tinawagan ko siya. Ipaalam sa lahat. Agad niyong hanapin si pabrika. Napikan naman itong kumjo. Hanapin niyo si King Yu. Zuruyan! Gising ka na pala. Ganito kasi ang pag-imbita ko sa'yo. Hindi ka na mas kurong kalahin sa akin. Ano pa gusto mo? Alam mo naman, gusto ko lang nga si Kuya Axin. Ako lang ang mahalin niya. Problema niyo na yan. Bakit mo pa ako dinala dito? Talaga ba? Pero ikaw lang ang nasa isip niya. Kahit ano pang gawin ko. Kahit ano pang subukan ko. Walang ano na niya. Maliwas sa'yo. Hihingi ng patawad. Balikan ka. Pag nagkabalikan kayo, paano na ako? Kasi, buntis pa naman ako ng anak niya. Hindi naman pwedeng pagkalabas pa lang ng anak ko. Wala na agad tatay, di ba? Ate, ano ba meron sa iyo? Na naakit si Chengxin. Ang pagmamahal ko sa kanya. Hindi mo kayang pantayan. Tapos na ako at si Chengxin. Kung mahal mo siya, siya ang kausapin mo. Ano naman kinalaman ko? Basta, ba't mahal siya sa'yo? Ano kong malalaman? Sadya mo lang siyang pahirapan. Gusto ko lang siguruhin na si Kuya Axin, ako lang ang mamahalin niya.
Sabi nila rin nagkaroon ng negosyo. Tama daw ba mo? Yan pala. Takot ka rin pala mamatay. Sobrang inosente mo naman. Kaya mo ba po, anak ko? Mamahalin ka ni Cheng Xin. Aaminin ko, tumukha mo ako nung labing lupa ko. Pero hindi ka magiging ako. Pag namatay ako, hindi ka rin niya patatawarin. Tumahimik ka! Pag wala ka na, gagawin ko lahat ng paraan. Para ako lang mahalin ni Kuya Aksin. Naghirap siya ng ilang taon. Para abutin ng Chen Group ang tagumpay ngayon. Tutulungan ko siyang mabawi yun. Sinamatan niya lang ako. Baka makikipag-unak sa niya. Sinakit ka niya ng gusto. Sinira pa relasyon niya ng bayaw. Isang tarak lang, swerte pa niya. Bitawan niyo ako! Ano bang balak ninyo? Kapag pinatay niyo ako, May kasalanan kayo sa batas. may nakaayos na akong flight. Pag natapos ka, sasakay agad kami ni Kuya Aksin ng eroplano. Tatakas kami sa ibang bansa. Kahit pa mabuking ako. Wala ring silbi. Ang galing talaga ng plano ninyo. Salamat sa papuri mo, ate. Pero, may mas masaya pa akong ihanda. Gusto mo bang marinig? Ano na naman gagawin mo? Mag-enjoy lang naman kami. At ko, bumili ng mahal na gamot. Ang dami pa natira. Sa'yo naman kung di gagamitin. Nuhanin na inyo. Dali. Tinubing niyo! Ano ba? Saan si Kinyo? Kinyu! Buyara na. Tatanungin kita ulit. Saan pinadala si Suruyan kasama si Kinyo? Ano? Dinala ni Zuruyan si Kinyu? Boss Yang, nahanap na ang tao. Sabi ka sa Westwoods. Tara na. Si Kuya Aksin at si Yang An. Makita ka nilang nagsasaya sa mga lalaking ipo. Ano kaya iniisip nila? Mga pare, ito ang sikat na reyna ng negosyo. At tayo pa yun ay kakain ng masarap. Zuruyan! Ano bang balak mo? Kuya Aksin, huwag kang magalit. Para sa iyo, gagawin ko ang lahat. Ang tagoy mo, Zuruyan. Pag kinalaang mo si Kinyu, hindi kita patatawarin habang buhay. Kuya Aksin! Bakit? Bakit si ate lang lagi ang nakikita mo? Ito ako mas umiibig sa'yo. Bakit wala akong lugar sa puso mo? Alam ko, pag wala na siya, ako na lang ang may iwan sa mundo mo. Tama ba? Pabayaan mo siya. Kung nalang kasaktan mo, huwag mo na bahirapan si Kinyu. Kuya Aksin! Kung nalang na, hindi mo ka ba naiintindihan? Sinadya ka niya lang pahirapan para pagpakumbaba ka sa kanya. Hindi na kailangan na yun. Patay na siya. Pwede na tayong magsama. Okay ka lang ba? Pasensya na, huli na ako. Ano nangyari sa kamay mo? Wala ito. Mainip ka. Walang makakatakas. Lahat ng may kinalaman sa gabing ito. Pagsisisihan nila lahat. Sige po, Boss Yang. Kinyu! Kuya Aksin, pabor ka lagi sa akin dati. Bakit? Bakit dahil lang sa isang kasal? Hindi mo na... Bakit? Bakit dahil lang sa isang kasal? Hindi mo na ako mahal. Kapatid kita, garantihin ko sa'yo. Pero di ko alam naglagang pulong pala ako. Intamin sa inyo! Kuya Aksin! Huwag mo akong iwan. Gagawin ko lahat. Kuya Aksin! Alam mo ba? Ate ko at nalaki siyang. Natulog na sila. Bakit hinahanap mo pa sila? Walang hiya ka! Sinabi ko na sa iyo, huwag kang makialam sa amin ni Kinyu. Para sa akin, kahit ano pa siya, mas mabuti pa siya ng 100 beses kaysa sa iyo. Pag may nangyari kay Kinyu, ikaw ang babayaran niya! Kuya Aksin, ginawa ko lahat para sa iyo. Gusto kitang tulungan makuha ang pa niya.
Gusto kong palitan si ate. Mas mamahalin pa kita. Hindi mo siya kaya bantayan kahit kailan. Nawala ang anak natin! Satay lang. Talagang kikasostan mo yun. Bakit ang init naman? Binata. Ang init ko. Napakainit talaga. Boss Yang, ikaw, master. Na-aresto na lahat. Zero yan. Wala naman. Swerte pa niya. Lahat ng kasangkot dito. Walang papalampas. King Yu! Kamusta si King Yu? Saan si King Yu? Ano ba kinalaman niya? Chengxin, dahil sa ate mo, dahil tinulungan mo siya noon, pinatawad na kita ilang beses. Huwag mo na sang wilukin. Tingin mo. Anak pa siya ne. Sino ang Yang An? Gisna pa siya ne, gusto kong fipa. Ako ko. Ate, kamusta pakiramdam mo? Ano ibig mo sabihin? Dok, nawala na ba ang lason sa katawan ng ate ko? Hindi ba inalis mo na yun? Wala kang kasarada dito sa ospital. Inalis na. Bakit ang hinapan niya? Tama na. Ikaw dapat ang tanungin namin. Kabataan ka pa. Ang lakas mo pala. Magpahinga ka muna, uuwi na ako. Wala akong nakita. Ma, sinabi ko na sa'yo, huwag ko ba? Tonat? Bakit? Halika ka sa akin. Tola! Hindi. Sinakar kayo magkasama. Tingnan mo na ko ipuso. Ho! Ano kayo wanan? At yun, libre naman kayong dalawa. Tayo na. Pag-usapan ang kasal ninyo. Pagtasal! Ma, hindi ba dapat maghintay mula na mag-propose ako kay King Yu? Iba naman ako naman din ang sabi. Sa ka-22 pa lang ako, bakit ka nagmamadali? Ano ba kang kuha? Alam mo ba, yung pinsan mo may anak na nga na naglalakad na. Dito sana yun, kapag 22 ka na walang kasintahan, parang binata ka na forever. Nasa na yan ba tayo? Kahit hindi. Ikaw kasi parang walang direksyon sa buhay. Hindi mo ba naisip si King Yu? Anak naman. Kapag ikasal na kayo, magiging sigurado na si King Yu. Saka, King Yu, kapag lagpas 30 ang babae, delikado ang pag-aanga, di ba? Tia, kasi kami. Habang bata pa kami ng tatay niya, pwede pa kaming tumulong sa bata. Seremonya lang naman ito, maaga man o gabi, pareho lang di ba? Ito na, subing na ako. Kapag gumaling ka na, tawagin natin magulang mo, pag-usapan natin ng mabuti. King Yu, okay ka na ba? Tia, hinanap niyo ako. Fransio. King Yu, kung hindi ka busy, puntahan mo si Chengxin. Dayon kasi. Simula nung nag-away kayo ni Chengxin, lasing siya palagi sa bahay. O kaya nakahiga lang sa sofa, umiiyak walang kain. Ano mo naman? Iisa lang ang anak namin ng tiya mo. Pag may nangyari sa kanya, kami pa! Pasensya na, Tio. Nakipag-iwalay na ako kay Chengxin. Layon, gusto ko lang mabuhay ng tahimik. Ayaw ko nang abalahin niya ako. At ayaw ko na rin siyang abalahin pa. Bakit ang sama-sama mo na ngayon? Kung hindi ka umurong sa kasal noon, Minayin, hindi sana umabot sa ganito. At si Chengxin hindi sana ganyan kaawa-awa. Ang ginawa ni Chengxin, nakita niyo naman. Binigyan ko naman siya ng kapakakon. Pero paulit-ulit, tinrapik na lang ang dignidad ko. Dapat atiisin ko lang lahat ng inasa niya. King Yu, hindi yan ang ibig kong sabihin. Gusto ko lang nakausapin mo ulit siya. Tia, babae rin kayo. Kung ang tiyo sa harap niyo, marami at walang kalam sa inyo. Tapos may ibang babae siyang kinakalandian. At sa mismong araw ng kasal niyo, may ibang babae siyang nakatulog. Mapapatawad niyo ba siya? King Yu, kahit ano pa, gawa si Chengxin ay madaling kasama. Kapag ako na. Ang kumpanya umabot sa ganito. Kahit walang gawa man, may pagod naman siya. Kaya mo bang panoorin lang? Na masira ang buhay niya? Pasensya na.
Hindi ko kaya tulungan yan. Pagkabuhin pa ako. Una na ako. Tita, Ano ba ginagawa mo? King Yu, alam ko, ginawa ni Chingsin ang hindi dapat sa'yo. Kung ang yuhin mo, hindi namin siya balak na maayos. Kasalanan namin ito. Nakikiusap ko. Maawa ka na, matanda na ako. Hindi ko papayagan na sinahin si Chingsin ang buhay niya. King Yu, King Yu, ako ang bita mo kung dito. Wala yung ibig sabihin. Gusto lang namin napunta kang si Chengsin at kausapin. Ayusin ninyo ang lahat ng problema. Tapos na, wala nang problema, di ba? Ako at ang tita mo. Talagang gusto namin na kayong dalawa ay magsama. Hindi pwede. Matagal na akong nakakakilala kay Yang An. Mahal niya ako. Gusto niya ako. Dati akala ko bata pa siya. Bakit lang? Pero dahil sa naging samahan namin kamakilan, naramdaman ko ang saya at pinahawa na hindi ko pa naranasan. Sabihin ko, ito ang tunay na pag-ibig. Ano naman si Chengsin? Mahalaga siya sa buhay ko. At hindi ko malilimutan na alaala. Pinagpapala ko siya. Sana magkaroon siya ng pangbuhay. Itarong pa ako. Una na ako. Eh? Ano ba? Bata ka talaga. Bakit mo ako inaya dito? Espesyal para sa iyo ito. Tara. Bakit mo ako dinala dito? Ate, halika na! Halika na! Tama na sa damo. Ate, magiging kasama mo ako palagi. Kasama mo! Ate, naalala mo pa ba? Unang beses mo akong nilaro dito mismo. Mula noon, napagpasyahan ko na, kahit di kita mapangsawa balang araw, magiging tabi mo pa rin ako. Dapat tuparin mo yan, ha? Bakit? Bakit kapag kasama kita, hindi ako kailanman tumawa ng ganito kasaya? Ano? Hindi mo tuloy? Nung nakaraan, yung natin sa kasal, di ba naman nakakalimutan ng tao? Di ka pa takot sa chismis. Gusto ko lang naman kasama ka. Wala akong pakialam sa sasabihin nila. Kung gusto nila magsalita, hayaan mo sila. Hindi kaya di mo pa rin makalimutan. Ano bang pinagsasabi mo? Kilala naman tayo ng publiko. Lalo na ikaw. Sikat ka sa Wall Street. Kainggit ka na nga. Pag nasiraan ka ng pangalan dahil dito, ako pa yung magiging masama? Sige, susundin kita. Sige nga. Bukas wag ka na bumili ng tanghalian. Di mo ko nagustuhan. Dinakuan mo ba? Hindi na. Gusto ko ikaw mismo gumawa. Patayin mo na lang ako. Ganyan na yun. Bukas pag walang gala, huwag ka nang susundo. Ah, Ang taong tunay na di makaalis. Default lang. Wala na. Una na ako. King Yu, Simula pa noon. Yung kayabangan ko ang makasakit sa'yo. Yung pagditiis mo at pangunawa mo sa akin. Ginawa kong dahilan para maging mayabang. King Yu, alam ko na nagkamali ako. Hindi ko dapat nalimutan ng hangganan. Hindi ko dapat makipag-close sa ibang babae habang tayo. Herman, akala ko proposal pa. Sobra naman kung lalaking to, nanloko pa pala. Huwag mo patawarin yan. Pagpigyan mo yan, lalo nang gagawin ulit. Ay, Narinig niyo na. Ang nawawalang damdamin. Parang butil ng buhangin na tumakas sa kamay. Sa tingin mo ga may babalik pa ang relasyon. Pero dapat ka nga mag-sorry.
Kaso hindi lang ako ang dapat mong pasensyahan. Ha? Noong tayo pa, si Zuruyan ang mas gusto mo, yung pagkakataon ko sa iyo wala sa paningin mo. Tapos nung naghiwalay na tayo, si Zuruyan naman ang nag-alaga sa iyo, Rapodo. Umabot pa sa krimen dahil sa iyo. Tiningnan mo ba man lang siya? Kahit anong gawin niya, hindi naman siya ikaw eh. Pero mahal ka rin niya. Alam mo naman ang pakiramdam namin ni Zuruyan sa iyo. Pero palagi mo lang kaming dinededma. Nag-enjoy ka lang sa damdamin ng iba. Yung minamahal mo. Sarili mo lang. King Yu, pakiusap, patawarin mo ako. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Ano ba? Saan mo nakuha lahat ng yan? Sabi ko sa iyo ha, pag tinakot mo ako, tignan mo. Hindi naman. Tara. Okay na. Dito na lang. Tanggalin mo na yung takip. Ano ba yan? Puro kalokohan. Sinabi ko na, kahit kailan, sasamahan kita. Dapat tutupayin ng bata ang sinabi niya. Kasal mo ako. Para lagi akong nasa tabi mo. At Kinyu, Pumayag ka na! sobrang mahal ka niya. At Kinyu, pakasalan mo siya. Wala lang tulungan mo ako. Wala akong ibang nais kundi manatili sa tabi mo. Lagi mo sinasabi sa akin. Dapat lumaki na ako. Pag-isipan ko muna. Kaya wala na ako. Ang isip ko ay manatili lang sa tabi mo. Samahan ka. Sige na. Halik, halik! Halik, halik! Parang nasakop mo na naman ako. Wag na. Ikaw ba ng plano nito? Mamaya pag-uwi. Tanong ba ang titatanong sa akin? Pauwi lasing mo yung gabi. Lahat sagot ko. Tagay. Ito naman. Ang pinakaswerteng tao. Pala ay ako. Ako ang nagpabaya sa iyo.